yung Senate President. Huwag na kayo mag-ambisyon, mahihirapan kayo. Kung sinabi, nung nakaraang linggo, na 13-9, nakakuha lang kayo ng 2 sip-sip, 13-11, ibig sabihin ba panalo na kayo? Hindi ho. Ibig sabihin ba iboboto kayo ng mga kasama nyo pa diyan? Ibig sabihin ba makakabuo pa kayo ng 13 na senador? Malabo ho. Senators para makuha ni Gatchalian ang Senate presidency. Pero tumanggi si Lacson na sagutin kung may chance bang bumalik sa kanilang grupo sina Senator Pia Cayetano, magkapatid na Mark at Camille Villar, at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayokong i-disclose yan. Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin meron kami kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap mag-husga eh. Alam mo. Ito, sasabihin ko sa inyo. Kung halimbawa, totoo kaya ito? Good news ito pag nagkataon. Hindi siya reelectionist eh. Pero kita nyo ano sa palagay nyo? Ano ba yung kwento rito? Masayang araw Pilipinas, Leon Guerrero, nagising. He wanted to be part of a good society. Yan ang the best. Now, Senator, does the SB 11, etong Solid Block 11 na tinatawag po ng grupo ninyo, do you actually have the numbers to stage a Senate coup and change the leadership today? Hindi pa nagre-regroup, pero one day is a long time. So baka SB 13 na kami. Posibleng today, SB 13 na kayo. Or SB 19. SB 13 si Lito Lapid nga, si Ben Tumbling nga, lilipat na. Paano ba kayo? 10 na lang kayo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Panic mode na ho, mga ulupong. Gusto na hong angkinin at agawin itong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit? Tila baga, nakikita na natin na talagang, dahil pag sinabi, na umpisahan na ang Blue Ribbon Committee, at sino ang chairman nito, at masimula na ang investigasyon ng flood control, tapos na ang maliligayang araw nila. Kaya nga tingnan nyo wala pang 1 buwan. 2 linggo pa lang nakaupo. Halos 2 linggo pa lang nakaupo. Si Alan Peter Cayetano as sa Senate President. Meron na umuugong na pag-angkin. Alamin natin yan. Pero siyempre bago tayo rumekta sa ating mga video, andyan yung join button. Kung gusto sumali sa ating komunidad, pindutin nyo lang yan. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, baka gusto yung ma-shoutout, mag-comment lang po kayo. Damihan nyo sa pag-comment para mas maganda at mabasa natin at hindi matabunan. Senate Majority, inagin na may charter chain na naman. Ganyan naman kayo, lagi nyo tinatanggi. Pero paglipas ng mga oras, ayan na, babanat kayo. Si Boy Laway, natatanda si Boy Laway? Sabi dito, ex-Senator Gordon, hindi nakita ng tapang si Senator Bas. Nakisali ka pa. Wala ka sa posisyon para magsalita, Boy Laway, kung nga yan ba'y ginagamit mo sa popularidad na naman, hindi ka na humananalo. At nasa malilinyada ka pa. Okay, sana kung pumapor ka sa mga Duterte at sa mga alyado nito. Hindi Babanat ka na lang din naman, sablay pa. Kaya Boy Laway, tigil sa mga pangarap. Impeachment vote, critical na. Yan ang sinasabi natin, panic mode na sila. Sa mga re-electionists, sabi dito, impeachment vote, critical sa re-election bid ng Senator. BP Sara, may solid base sa 2028. Paano mo nasabing may solid base? Hindi nyo napapansin mga taga Mindanao, taga Visayas, taga Cebu. Doon pa nga lang sabi ko kasi, landslide. Kaya nga itong mga ito, yung mga nasa minority ngayon, kinukuha at kumikilo sila para kunin ang liderato. Mamaya, ngayon, Lunes, yan ang kanilang balak pero mali. Kung kayo ay kikilo. Kasi sinabi rin ni Pinky,
hindi sila papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President. Ano ibig mo sabihin? Pinky, kami na yung tatanong, ano yung punto mo ron? Ano yung gusto mong palabasin na hindi kayo papayag pag hindi si Sherwin Gatchalian ang naging Senate President? Aber! Sige nga, ano ba ang meron si Sherwin Gatchalian na wala si Senador Cayetano? Unang-una, ang hinahanap po sa leadership at ang kailangan kumatawan at mamuno dito sa impeachment trial, abogado. Ano ho ba si Win at si Senator Cayetano? Si Senator Cayetano ay abogado. Si Senator Win Gatchalian, yun nga lang, hindi natin mapakilala kung sino siya. Pero, kung halimbawa ito, ang mamang ito ay gustong umapak sa pagkaliderato, mahiya-hiya ka naman ho, mama. Mahiya-hiya ka naman. Inendorso ka ni BP Sara. Natatandaan mo ba yon? Na-endorso to ni BP Sara eh. Para sa edukasyon ng kanilang tema. Kaso nga lang, X ka na, boy. Kung natatandaan nyo to, papasok ko lang para ma-refresh kayo kung sino yung inendorso ni BP Sara noon. Eto siya, inendorso siya eh. Kaso nga lang, sa tansya natin, parang kumakalaban na ata o di naman siguro. Wala. Wait lang Ayaw niya. Wait lang. Ayusin kita. Mamaya na natin talakayin yan. Dito na muna tayo. Sa mga impeachment, kung makakakuha ba sila ng boto. Sa Senate minority. Sino ang nasa likod ng pagkuha sa liderato? Critical. At sinasabing parang nagmamadali na sila. Panic mode eh. Jed, anong paliwanag ng minority bloc kaugnay ng usaping pag-amyenda sa konstitusyon? Ella, ayon kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, walang pinag-uusapan yung minority bloc na kailangang palitan yung kasalukuyang liderato ng Senado para maitulak yung pagkakaroon ng Constitutional Assembly o CONAS o kaya naman pag-amyenda dito sa saligang batas. Mariing itinanggi ng ilang miyembro ng minorya ang pagkakaroon ng usapin kaugnay ng Constitutional Assembly o CONAS. Kaugnay ito o kasunod nito sa social media post ni Senator Amy Marcos na nagsasabing ang minority senators umano ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol dito. Iginiit ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na mali ang sinasabi ni Senator Marcos dahil hindi na pag-uusapan ng minorya ang nasabing issue. Dagdag ni Senator Soto, bagamat nabanggit aniya ni House Speaker Faustino Boji III ang ideya na magkaroon ng regional state representation, kailanman ay hindi niya ito sinang-ayunan. Wala nang maniniwala sa inyo. Ganyan lagi palusot nyo pag nabubuking eh. Bakit nag-statement kagad at nagsalita kagad ito kung walang pinag-uusapan, bakit kukunin nyo ang liderato? Diba? Kung talo na kayo sa buton, manahimik na kayo. Bakit kailangan nyo pang kunin? Diba? At kailangan nyo pang i-announce na pag hindi na si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President, ay hindi kayo papayag, hindi sila papayag. Diba? Yung nagsalita si Pinky. Ngayon, sino na ngayon ang nakakatawa? Parang nakakahiya naman kung itatanggi nyo yung sinabi ni Pinky. Diba? Kayo magbirahan dyan. Pero, yaan ang nakikita ng sambayanang Pilipino sa mga pinaggagawa nyo. Tapos na ang botohan, gusto niya pa magkaroon ng botohan. Anong dahilan? Sige nga. Takot na ho sila na mabasura ang impeachment. Ano pa na si BP Sara ay makaupo at makatakbo sa 2028. Yun lang. Nakakatakot talaga. Bakit? Pwede silang balikan sa 2028 eh. Nakukuha nyo? Pag si BP Sara ay natapos ang kwento dito sa impeachment, wow. BP Sara, kayo naman. Birahin mo yung mga taong bumibira sa inyo. Na walang katigil-tigil mula 2023 hanggang ngayon, birahin mo.
Nito, ayon naman kay Senator Panfiliping Lacson, primary o main concern nilang 11 o minority senators ngayon ay ibangon ang reputasyon at integridad ng Senado. Binigyang diin din niya na wala silang pinag-uusapang kailangang palitan ng liderato para maitulak ang Constitutional Assembly para maamyendahan din ang saligang batas. Pero bakit ganun? Na-interview ka, di ba? Andun pa nga eh. Di ba? Ang sabi mo doon, wala kaming, hindi kami papayag pag hindi si Sherwin ng Gatchalian ang maging Senate President. Oh, tapos kaya itatanggi nyo, sabi dito sa amin, ang primary and main concern naming 11, ibangon ang Senado, wala kami pinag-uusapan, kailangan palitan natin ang ng liderato para maitulak. Di kasi nung kalingan na naman to. Di ba? Noong kanina lang yun eh, kaninang umaga, kaninang kahapon. Meron silang yun ang itutulak nila si Sherwin. Tutulak nila sa liderato. Kukunin nila. Hindi sila papayag. Yun ang statement niya. Tapos iba na naman to. Sinungaling talaga Anak ka ng bugi, napaka-sobrang sinungaling ng mga tao na to. Dahil nagkabuku-bukuhan na, panic mode na nga, critical ang usapin. Paano sila makakuha ng 13? Malabo. Kahit wala si Senator Bato, 12 pa rin ang majority. Di ba? Saan sila kukuha ng dalawa? Tapos may magyayabang-yabang. Oh, wait lang daw. Baka ngayon, sunod na araw, sunod na linggo, mapalitan na. Mamaya, papakita ko sa inyo kung sino nagsalita. Nito na una nang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na miyembro rin ng minorya na hindi nila sinusuportahan o susuportahan ang anumang hakbang para amyendahan ang konstitusyon. Tinawag ito ng senador na waste of time dahil maraming issue o problema aniya ang bansa na dapat mapag-usapan kaysa rito. Hanggang sa mga araw na ito, hindi nawawala yung posibilidad na muling magkaroon ng change of leadership dito sa Senado, lalo na hindi nalalayo yung bilang ng majority at minority kung saan mayroong 13 o 13 na majority habang 11 naman na minority members yung Senado. So kung sakaling mayroong lilipat dito sa minorya ay posible nga na magkaroon muli ng pagbabago sa liderato ng Senado. Balik sa Nakakahiya naman. Itong bumoto sa majority kung lilipat sila agad-agad. 'Di ba? Kung gigipitin sila, panindigan nila na bumoto sila sa majority. Sila rin ang masisira eh. Totoo 'yan, sila rin ang masisira. Oh. Ngayon, may banat ito si Virus. Ano kaya 'yun? Wala raw sabi dito, naniniwala na kakayanin. Kakayahan ni Gatchalian, nakita niyo na. Tapos itatanggi. Tatanggi na naman nila. Etong usapin dito naniniwala sila na sa kakayahan ni Gatchalian. Ma'am, do you also share yun pong sentiment ng other colleagues? I think si Senator Ping, nabanggit po niya na it is Senator Win Gatchalian or nothing for the SB 11, Solid 11. Sorry, silent ko lang ito. Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Napakaseryosong legislator. Tuwing magsususpend, nagsistay siya sa floor, hindi siya kaagad papasok sa lounge. Pag naririnig nyo silang may kausap yung staff tungkol sa trabaho. And isa siya na... Napakababaw naman ang dahilan nyo para siya maging Senate President. Hindi lang umaalis sa session, pwede ng Senate President. Timbangin niyo mabuti, ma'am, boss, amo, manager, kung ano ang papel ng isang Senate President. Wala pa akong nakita na kasing tulad ni Senator Chis Escudero at Senator Alan Peter Cayetano kung paano yung galawan ng pagka-Senate President. Kung yan na napakababaw ng basihan nyo, wag na. At saka hindi ho kayo makakasungkit ng 13. Maghahanap kayo sa maghahanap pa kayo sa panaginip nyo kung makakakuha kayo ng 13 boto para maagaw nyo ang liderato diyan sa bagong inaangkin nyong Senate President. Huwag na kayo mag-ambisyon, mahihirapan kayo. Kung sinabi, nung nakaraang linggo, na 13-9, nakakuha lang kayo ng 2 sip-sip, 13-11, ibig sabihin ba panalo na kayo? Hindi ho. Ibig sabihin ba iboboto kayo ng mga kasama nyo pa dyan? Ibig sabihin ba makakabuo pa kayo ng 13 na senador? Malabo ho.
ay ang mga basihan nyo, pwede yung sabihin kung kayo ay nananaginip. Pero sa taong bayan, kung yan ang deklarasyon nyo, yan lang ang magiging pangahawakan nyo para si Sherwin Gatchalian maging Senate President, tigil-tigil. Oo, tigil-tigil sa mga ambisyon. Pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Can you also confirm, ma'am, na yung pong grupo ninyo, yung 11, si Senator Win po talaga yung pinupush na SP? I hear several names kahit sa publiko, and ang attitude namin sa minority ay kung sino sa amin. I'm proud na may napatunayan na dating kakayahan bilang mga dating Senate President at meron talagang malakas na potensyal na magsilbi din sa ganung tungkulin. At kung tatanungin niyo ako tungkol kay Senator Sherwin, kung maging siya, magiging mabuting Senate President. Sorry, ma'am, last on my end. Ma'am, gaano po ba ka-importante for you na magkaroon ng leadership change, considering also na malapit nang mag-adjourn yung session? Mag-break po ulit yung session. Mapa minority man o mapa majority, basta tuloy yung pagtatrabaho namin sa kasalukuyang majority. Wala. Tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho nyo para masungkit nyo na naman ang liderato. Hindi, ibabalik ko lang. Ibabalik ko lang kasi parang nagsinungaling na naman sila noon, yung unang video natin. Ngayon, ito yung video na sinabi rito, sana kung magpapalit tayo ng liderato, maibangon namin. Magkaroon kami ng fresh start. Kaya nga, ang napili namin, si Senator Sherwin Gatchalian, at least fresh face at wala siyang kaaway. Mukhang iba na naman ang sitwasyon dito. Iba na naman ang mga mensahe dito. Kung yung video na napanood nyo, yun ang mensahe nila, ngayon iba na naman ang tema nila. Maibangon namin, magkaroon kami ng fresh start. Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kami mag-blood compact na 11. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. Ayun din pala, kalate binago na yung naratibo. Hindi sila papayag na hindi si Gatchalian ang maging Senate President. Bakit yung unang slide natin, wow, parang binago ang tema. Parang binago ang naratibo. Kung walang video ganito, sasabihin, sinungaling. Sino sinungaling? Diba? Wag ho kayo mapabago-bago na statement. Kung nga yan ang pinag-usapan nyo at balak nyo, dahil nung Friday pa lang, yung Saturday pa lang, meron kayong sinasabi na fireworks Diba? Abangan ang bagong fireworks. Ibig sabihin, kudita na naman sa Senado. Eto, kaso nga lang, wala. Hindi makakuha ng 13 boto. Senate of old, sana maibalik. Sa ngayon, nasa 11 lang ang miyembro ng minorya habang 13 ang majority senators. Kailangan ng grupo ni Lacson ng 2 majority senators para makuha ni Gatchalian ang Senate presidency. Pero tumanggi si Lacson na sagutin kung may chance bang bumalik sa kanilang grupo sina Senator Pia Cayetano, magkapatid na Mark at Camille Villar, at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayokong i-disclose yan. Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin, meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap maghusga Alam mo. Ito, sasabihin ko sa inyo. Kung halimbawa ba, ito kasi napapag-usapan lang. Kung babalik daw ba itong si Pia Cayetano, Senador Pia Cayetano at si Villar at siya yung dalawang ay si Loren Legarda, sa tingin nyo ba babalik pa sila? Sa sobrang tensyon, sa sobrang alam niyo yun, nangyari. Doon sa mga senador nung nangyari yung pang o nagpaputok yung mga yung naganap yung putukan. Sa tingin nyo, na hindi nyo nga sila kinamusta, babalik pa sa inyo. Huwag ganun. Huwag kayong magpiling-piling na babalik pa sa inyo at makakakuha kayo ngayon na ang 2 plus 2, 15, malabo. Walang ganun. Tapos na ang karera nyo. Tapos na ang majority na hinawakan nyo. Nasa minority na ho kayo. Sa tingin nyo, si Miss Loren Legarda ay papanig pa sa inyo? Yung anak nga nakipagbakbakan para lang ipagtanggol at para isiwalat ang flood control. Babalik sa inyo, Mr. Pinky?
Tatansya, ano, babalik pa sa inyo? Wow naman. Isip-isip din ha. Kayo, kung ginawa nyo lang ang trabaho nyo sa Senado, yung Blue Ribbon Committee ay nagsagawa ng investigasyon dito sa 18 Marines, sa flood control, doon sa mali-malitang issue, di sana good job kayo sa mga taong bayan. Di sana kayo ang hinahangaan. Hindi eh. Yun ang hinahanap ng taong bayan. Maimbestigahan lang at iharap si Balulong, wala kayong nagawa. Okay, impeachment ang pag-uusapan. Makakakuha pa sila ng boto? Ito ang tanong. Pag hinimay-himay mo ang kwento, lalabas sa lalabas, wala talagang 16 na boboto. Wala. 11 nga lang sila. Sa tingin niya dito sa liderato, yung palitan ng leadership, kaya nga sila masyadong nagpa-panic mode na, hindi nila kayang kunin. Ngayon, yung 13 na lang 13 na lang ang pinag-uusapan dito. Hindi nila kaya kunin ngayon, yung bagong leadership. Doon pa kaya sa impeachment na 16 vote o 2/3 o 16 vote. Wala na ang impeachment. Tapos na ang kwento na yan. Mababasura ang kwento na ginawan ng kwento ng mga taga-kamara. 'Di ba? Kwento lang nila yan eh. Gusto na, pinamukha nila sa taong bayan si BP Sara ay durobo. No. It's a big no. Walang dinorobo si BP Sara at wala siyang ginawang masama sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan. Ang main reason nila, kaya nila tinarantado ang Vice President, ay takot silang mabalikan sa 2028. Yun lang yun eh. Ngayon, makakakuha ba ng 16 vote? Kung halimbawa re-electionist ako at ang nasa harapan ko ay ang impeachment, boboto ba ako na pabor o against the impeachment of VP Sara, na nakikita ko na ang laki ng voting base ni VP Sara na hindi naman yan kaila sa Mindanao at parte ng Visayas. So, magdadalawang isip ako kung magte-2028, yan ba kukunin ko o susuportahan ko yung Chacha na mag-i-extend ako, let it wither out, Kita nyo, or dito pa lang, boboto ako. dito pa lang makikita nyo na talagang dehado na ho itong minority. 'Di ba? Dehado. Kung ikaw ay nagbabalak, minority, or else tapos ang karera mo sa politika. Doon sa mga re-electionist, tandaan nyo, ilan na ho ang mga nalaglag ang tuka dahil kumalaban sa mga Duterte. Tandaan nyo si Tolentino, bumalimbing sa mga bangag, ayun, laglagan tuka. Hindi nakakuha ng magandang boto. 'Di ba? Yung iba na kumalaban at umalyansa sa bagoong Pilipinas, kilala niyo si Manny. Laglagan to ka, talo. 'Di ba? Kaya kayo mga re-electionist, tandaan nyo. Kung kayo ay meron pang pagkakataon na ayusin ang iyong mga political karera o political career, huwag mong kakalabanin ng Duterte. Ibasura mo kung ibabasura mo. Huwag kang mag-yes para ipabagsak si BP Sara. Masisira at mapapahamak ang karera mo sa politika. Hindi talaga alinsunod doon sa impeachment. So, very enticing, lalo na doon sa mga re-electionist senators. Ngayon, magdadalawang linggo na, kung hindi ako nagkakamali, ang Senate President Alan Peter Cayetano. Pero until now, ay patuloy pa rin pong umuugong itong usap-usapan na magkakaroon ng mga panibagong pagpapalit ng liderato. Lalo na't may pahayag kamakailan itong si Senator Ping Lacson. Sabi niya, expect daw natin yung fireworks. Asahan po yung pagbabago, panibagong coup sa loob po ng Senado. Ano ho yung masasabi dito? Yun nga ho, nakakalungkot nga po, 2 linggo pa lamang yung liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero tila baga, dito mo makikita na kung saan, politika din naman yung paraan kung paano yung pagpapalit, pero wala na ba talagang pagkakataon para mabigyan man lang ng chance si SP Alan Cayetano upang
mapatunayan ang kanyang liderato. Kasi Interrupt ko muna si Sir. ano ba yung intention Sir, kung wait bakit? lang, Sir. May papakita lang ako. Exciting point na ito eh. Mukhang nilayasan na rin ata ni Ben Tumbling itong mga kasamahan niya. Lumapit kay Cayetano. Lito lapid, iniwan na din si Tuta Soto, aray mo. Totoo kaya ito? Good news ito pag nagkataon. Hindi siya reelectionist eh. Pero kita nyo ano sa palagay nyo? Ano ba yung kwento rito? Masayang araw Pilipinas, Leon Guerrero, nagising. He wanted to be part of a good society. Yan ang the best. Yan ang tama. Yan ang dapat. Huwag kang sasanib sa mga taong mga durobo. Masisira ang karera mo, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa taong bayan. Kung yan ang motibo mo at gusto mo pang maging senador sa mga susunod na panahon, doon ka lang pumanig sa tama. So kung sakali, mababawasan na naman itong minority ng isa, 10 na naman sila. Paano kayo makakakuha ng boto nito? Paano nyo masasabi na may fireworks? Ano yung fireworks na sinasabi nyo? Baka quitis. O lusis. Maliit lusis. Tuloy. Gusto nila magpalit. At nakikita natin na ito ay napipinto base sa kung paano yung proseso o yung pagtingin doon sa darating na impeachment trial at yung flood control program. Yan lang naman yung dalawang bagay na nakikita natin bakit gustong-gusto nilang magpalit ng Senate leadership. Nakaka-importante din tignan natin is napakanipis nung paraan din kasi nung unang pagpapalit 13-11 at lalo na ngayon yung alam naman natin yung nangyari kay Senator Bato, nalagasan yung mayorya ng isang miyembro na kung saan 12-11. So talagang kung titignan natin, napakanipis niyan pero beyond the politics, ang tinitignan natin dito ay yung prudence man lang ng mga nasa minority members na kung saan ganito na ba talaga every now and then kapag tingin natin may politika palit kaagad tayo ng miyembro ng ang Senate President. So Tama. Yun yung mga nakikita ho natin na na sitwasyon dito po sa ating Senado ngayon. Opo, pero paano ito nakakaapekto itong papalit-palit ng leadership diyan sa loob ng Senado, Prof? Well, una ho sa lahat, malaki yung epekto nito sa pagkakataon na kung saan yung mga legislative work ho nila ay hindi na ho nila nagagampanan na maayos. Kasi tandaan din natin, sa kada pagpapalit ho ng Senate President, nagbabago din ho yung mga committee chairs natin ho. So yung mga committee chairs, nakabase ho doon sa spoil system na kung saan siyempre bumoto ka, nandirito ka, hindi na rin din ho nakikita ito sa pagkakataon na alam o marunong talaga yung Senate, yung senador doon sa committee na kanyang hinahawakan. So nagiging political accommodation siya. Ikalawa, pagpasok ng impeachment trial na yan, ilan na lang yung makikita nating legislative work na magagampanan nila dahil kakainin yung oras ng mga mambabatas. Yun na. Ang pagkakalam natin dito, kung di tayo nagkakamali, kung nagkamali man tayo, pakicorrect lang parang binibigyan lang ata ito ng mga 60 days ba o 2 buwan para matapos itong trial na ito. Pero hindi na siguro aabot ng 60 days dahil baka July 6, mga pangalawang session, baka tapos na ang karera, tapos na ang impeachment at mababasura na. So ngayon punta tayo, head start yung SB 11 na niyayabang nila, na akala mo naman makakakuha ng boto, alamin natin ang kwento nila. Naratibo ito ni Coco Ito ni Boy Iyak. Ngayon, alamin natin kung ngayong araw makakakuha sila ng 13 vote. Hi, good morning Karen and to all your viewers, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Magandang umaga. All right. Now, Senator, does the SB 11, etong solid block 11 na tinatawag po ng grupo ninyo, do you actually have the numbers to stage a Senate coup and change the leadership today? Hindi pa tayo hindi pa nagre-regroup pero one day is a long time. So baka SB 13 na kami.
Posibleng today, SB 13 na kayo. or SB 19. SB13 si Lito Lapid nga, si Ben Tumbling nga, lilipat na. Paano pa kayo? 10 na lang kayo. SB 19. Eto, si Senator talaga. Oh. Seriously, ito, no? So, ang mayorya kasi, 13 senators, kayo po ay 11, it's quite close. Yes. So, do you have the numbers for a Senate change today? Ang sagot ko dyan, abangan. Aray! Every day, there are many meetings. Aray! We will see. Ang sa atin, of course, kasi may mga nagsasabing, ba't di na lang kayo magtulungan? No? Ang sa atin kasi, ang hirap magtulungan pagka ganito ang sitwasyon sa Senado. Kayo lang nagpapagulo, boss. Kayo lang nagpapagulo. Wala namang problema sa majority. Oo. Kasi kayo, iba yung mga mungkahin nyo sa buhay, iba yung hinahanap nyo. Puro pamumulitika ang hinahanap nyo. Bakit? Kasi pag hindi nila na-impeach si BP Sara, yung mga, sila yung i-endorso ng mga ulupong, yung mga durobo. Kaso nga lang, pag hindi na-impeach si BP Sara, tapos sila. Dahil malakas si BP Sara, Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. Kaso nga lang, may umaangal. Sa Luzon daw, hindi raw solid. Wala ho tayong magagawa kung hindi solid. Pero, Mindanao, atin. Visayas, atin. Tsaka Cebu, atin. Kung sa Luzon, sinasabi nila walang, solid daw sila sa Norte. O sige, sa inyo na yan, Norte. Gasayin mo lang naman yung boto dyan. Tuloy. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, and I agree with Ping, our credibility has sunk to the lowest level since I became senator in 2001. Nagkabarilan sa Senado, lawlessness, nagkahabulan, isang wanted ng ICC, pinoprotektahan. That's the Kita nyo, bastos, di ba? Pero pag sa plenaryo sila, nasa Senado sila, nagpaplastikan sila. Okay, sasabihin, isang pugante. Naku ka. Alam nyo na kung sino, wag nyo na iboto yung iyakin na yan. Si Wow, dagat. Ang sarap ng gatas. Alam nyo ba yon? Yung tumatakbo ito, nasa kaldero. May gatas na may kanin, sinipsip. Yung gatas, masarap daw. Plastic. Kung umabot ka sa video natin ito, ako ay magre-request. Kasi gusto kong i-ano sa inyo, ibida is tong bata na ito. Napakagaling. Bumabanat ho siya, bumabanat na talaga siya, kaya ang pangalan niya ay si Mang Banat. Pakinggan nyo, Dinadivert ng gobyernong to ang ikaw putang ina mo bumaba ka na dyan sa posisyon mo at papalitan ka na ni Sara Duterte dahil si Sara Duterte ay may paninindigan sa sambayan ng Pilipino at tapat. Anong iisipin? Di ba? Yan ang mga kampi natin. Yan ang dapat, kailangan malaman nyo yung channel niya para mapanood nyo. Kailangan natin yan kasi marami ngayon ang dumudurobo kay Bibi Sara at meron tayong tagapagtanggol, yan si Mang Banat, paki-subscribe. Ito po yung channel niya, Mang Banat, yan, Mang Banat, lakihan ko na, Mang Banat, i-subscribe nyo, pag na-subscribe nyo, sabihin nyo, hashtag, na ano ka ni Kuya Goods. Hanggang sa muli, pero itong shoutout segment natin, ito na, pakinggan nyo, wala bang magba-birthday ngayon? Happy birthday kung meron, dito tayo, shoutout segment! Mula kay Ma'am kay Sir Romulo Binagracia, shoutout lagi siya nanonood sa Bacolod. Kay Ma'am Marie Dolores, hi Ma'am Maria, Germany. Marciana de la Cruz, shoutout po Ma'am. Michael Estacio, shoutout po. Kay Ma'am Damanusan, shoutout po sa iyo Ma'am. Jing Jing Unciano. Eileen Patag, shoutout po sa iyo. Nelson Gutierrez, shoutout po. Chanel Hoprosen, shoutout po. Jocelyn Tipon, shoutout po sa iyo. Femi Corsino, shoutout po. Malu, kay Ma'am Malu, The Survivor Mix Club, shoutout po sa iyo. Kay Ma'am Jean Jerry Lorissimo, shoutout po sa iyo. Christy Singson, shoutout po. DCHR, shoutout po. Rudy Roa, shoutout po.
Laurencin, shoutout po. Pauman Big, shoutout po sa iyo. Maximo, shoutout po. Kay Ma'am Winnie na nag-birthday lang kamakailan, shoutout po sa iyo, Ma'am Winnie Cuadera. Susan Mirandilla, shoutout po. Julia Sugiyama, shoutout po. Lucy Moldon, shoutout po. Josefina Nokum, shoutout po sa iyo. Virgilio Lu Careza, shoutout po sa iyo. Adoraciones Condo, shoutout po sa iyo. Chito Ruelo, shoutout po. Jam, Gamer, shoutout po. Hil Seria, shoutout po. Angelita Tanikdao, shoutout po sa iyo. Leomel Tianchon, shoutout po. Francis, sino to? Francis, ayun, Francis lang. Veronica Peralta, shoutout po sa iyo. Cynthia Dayal, shoutout po. Helen Marino, shoutout po sa iyo. Romulo, shoutout po sa iyo. Sino to? Gina Aguirre, shoutout po sa iyo. Papa 239, shoutout, Papa 239, shoutout po sa inyo. Kid Hasol, shoutout po sa iyo. Lee, shoutout po sa iyo. Fior Lanes, shoutout po. Efren Vancena, shoutout po sa iyo. Elizabeth Seralvo, shoutout po sa inyo. And Ron Candale, shoutout po. Arnelito Romanes, shoutout po. Paumbig, shoutout po sa inyo. Felin de Ligaya, shoutout po. Restuto Gamboa, shoutout po sa inyo. Violeta Dator, shoutout po. Amalia Niemes, shoutout po sa inyo. Kristan, shoutout po. Connie Guerta, shoutout po. Luel Oper Laksamana, shoutout po sa inyo. Jose Pina Amurin, shoutout po sa inyo. Virginie Tameha, shoutout po. Masing Villegas, shoutout po sa inyo. Yan, kumabot ka sa video natin to. Ang akin naman, paglalambing ho, i-like, share nyo yung video at pakisubscribe nyo si Mang Banat. Makakatulong sa atin yan. Hanggang sa muli, bye-bye!